Yes po, pag-usapan po natin ang lumalalim na usapin sa barangay at SK election. Pipirmahan ba ito ng Pangulo o hindi? Ibebeto ba ito o hahayaan na lamang? Mga kabarangay, pag-usapan po natin yung tatlong senaryo na maaari pong mangyari sa usaping barangay at SK election. Kung pipirmahan ito ng Pangulo, ano ang mangyayari? Hindi niya ito pipirmahan, ano ang mangyayari? Ibebeto na niya ito, ano ang mangyayari? So, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong i-upload na videos. So, bibigyan ko po kayo ng mga advance na pwede pong mangyari. Alinman po sa mga yan ang mangyayari. Pipirmahan, hindi, ibebeto. Pag-usapan po natin. Ayos po, unahin na po natin yung hindi niya po ito pipirmahan. Ano po? Halimbawa, hindi niya po ito pinirmahan. Ano ang mangyayari? Hindi niya pinirmahan. Ang mangyayari po dito, makalipas po ang 30 araw o isang buwan, magiging ganap na batas na po yan. Yes po. Ang halalan po ay magaganap na sa November 2, 2026. So malinaw po, hindi pinirmahan ng Pangulo, umabot sa prescription period na 30 days, naging batas. Kung, ito na, kung paano, kung mayroon pong magreklamo, mag-contest, hindi niya pinirmahan, so magiging batas siya after 30 days. Magiging batas ba pag may nag-complain? Siyempre hindi na po. Makakarating na naman yan sa Korte Suprema. Yan po ang lagi kong sinasabi na paulit-ulit na ayaw lamang pong intindihin ng mga taong may makikitid na pangunawa. Ay pangalawa, ito, pinirmahan. So pirmado na. Isa na itong ganap na batas. Yes, batas na po yan. Ganap na batas na yan. Kung na naman, eto na naman. Nandiyan na naman si Kung. Sino yung Kung na yan kasi eh. Nandiyan na naman si Kung. Pinirmahan po ng Pangulo. Hindi pa rin po siya nakatitiyak na matutuloy ang halalan sa November 2, 2026. Dahil tiyak po na may magko-complain. Pirmahan man yan o hindi ng Pangulo. May magko-complain po. May nakaabang si Atty. Macalintal. Tiyak po pupunta yan sa Korte Suprema. Kagaya po ng hindi rin pagpirma ng Pangulo, tiyak po makakarating talaga sa Korte Suprema. So nasa Korte Suprema na po ang bola. At malamang sa alamang, kagaya po ng palagi kong sinasabi sa inyo, kapag yan po ay umabot, nakarating ng Korte Suprema, alamang na malamang, alamang. December 1 po. 2025 ang halalan. At paano naman kung ibebeto ito ng Pangulo? So pag bineto po yan ng Pangulo, chokchaki, chuguki. Tapos na po ang usapan. Dahil kanselado na yan. Lusaw na. Sugi na ang batas na pagpapaliban ng halalan. Kasi nga, bineto na eh. Dinisregard na ng Pangulo. Ayaw ng Pangulo na mapospon ng halalan. Sigurado nga gusto niya, matuloy. Kaya chinyoksak kung ibebeto niya. So yan po yung mangyayari kapag bineto ng ating Pangulo yan. Siyempre kapag bineto niya yan, sino pa ba naman ang kukontra? Wala nang Macalintal na lilitaw. Magpapasalamat na lang siya. Actually, ang panawagan po ng ating mahal na Atty. Romulo Macalintal is wag pirmahan nga ito ng Pangulo at ibeto. Kung ibineto ng Pangulo, ba't kukontra pa ba? Hindi na magpapatake yun na yan. Yan po ang mga mangyayari, mga kabarangay. Pirmahan niya, hindi niya pirmahan, ibeto niya. Yan po yung mga sinabi ko po, yan ang mangyayari. Parang nakikinikinita na natin yung senaryo. Alin man po sa tatlong yan ang magagawin niya. Ano po? So para po sa mga naguguluhan, ang umiiral pa rin pong batas sa kasalukuyan ay yung pong Supreme Court ruling na nakatakda po o nagtakda ng halalan sa December 1, 2025. Dahil hindi pa rin po pinirmahan yan ng Pangulo at hindi rin po niya ibinito. Opo. So malinaw po. Sana po ay pakaintindihin po natin
na ang halalan po hanggang sa kasalukuyan, ang sinusunod po na umiiral na batas ay yung Supreme Court ruling December 1, 2025. Koy Darling,